po tayong manalangin. Hallelujah. O Heavenly Father, hallelujah. We adore you, O Lord. We worship you, O God. Panginoon, maraming salamat, O Lord, sa masayang gabing ito, Panginoon. Muli, O Lord God, we will meditate upon your word, O Lord. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. Lord, sa pagtabi mo sa amin, Panginoon, mauunawaan namin, O Lord God, ang iyong mga salita, hindi lamang sa puso, O Lord God, kundi ikikilos ng aming katawan, O Lord, as we obey unto your word. Thank you, Father God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, dahil ikaw ang nangako, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, O Lord God. Thank you for filling us with so much joy, O Lord. Hallelujah. In finding your words, O Lord, as a treasure in our life. Thank you, Father God. We love you and we bless your name in Jesus' name. Amen. Lapit po kayo dito. Marami pong bakanting upuan. Hello, Bella. Hi, Bella. Ayan. Amen. Amen. So, magandang gabi po ulit sa inyong lahat, sa ating lahat. Amen. At sa pagpapatuloy po ng ating theme for this month, I am a light in the world. Declare it to yourself, I am a light in the world. Amen. So, nung ito po ay binigay sa akin ni Six Maxwell as our very reliable coordinator, tinanong ko pa, Sis Max, hindi ba of the world? In the world po ba talaga? Sabi niya, hindi siya sumagot. Medyo matagal. Pero sinagot niya na rin ako. Pero nung dumaan na yung preaching ni Pastora, naunawaan ko na tayo pala yung light in the world. Amen. So, ito po. Salt and light, ang title po nito dito sa Matthew chapter 5. Amen. Sinundan po ito ng beatitude. So salt and light, it's a metaphoric. Oy, wow, alam mo yan. Amen. It speaks about our purpose. Amen. Tinuturo para matutunan. Hindi para marinig at kalimutan. Kasi kapag nasingitan ng ibang, makakalimutan kapag nasingitan ng ibang pagkakaabalahan. Amen? Amen? So dito po, sabi sa akin ng Lord, you will not talk about me. I will talk about you. Sabi mo sa katabi mo, it's about you. It's about you, Bella. Hindi kita naabutan, Bella, lagi eh. Amen? So, basahin po natin in Matthew chapter 5, verse 13. Sabi dito, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So, Jesus is talking about not the table salt, hindi yung salt na ginagamit natin sa kusina, ginagamit natin sa usawa ng mangga, hindi po. Amen? Itong salt na to ay hindi rin yung pinang-preserve ng pagkain. Amen? But it talks about you. Amen? Ang sabi ng Lord dito, ikaw ang salt. Ikaw ang magsisison ng buhay. You will make sense. You do the purpose. You will not do vain talking, no senseless words, but a salt that will stand out. Walang expiration. Amen? Because this is up to eternal life. And you are the salt that never loses saltiness. May alat palagi. Salt na hindi dinidiscard, because salt never loses taste. Amen. Pero ikaw, bilang asin na maraming gamit, kailangan mong manatili bilang isang asin. May pakinabang, pangmatagalan. May asin ba na matabang? Kahit i-check po natin, or maybe
Meron nga, pero hindi na asin yun. Baka sugar. Or tawas. Okay? Di ba tinitikman natin yon? Ano to? Asin, asukal. Asukal to. Betchin pa. Naku, hindi marunong mag-check ng texture. Pati yung betchin na pagkamalang asin. Amen? Sino marunong mag-distinguish dito ng mga bote-bote sa kusina? Ma'am, ano to? Maano to, ma? Amen? Kasi hindi alam. Ginger powder yan. Galing ah. Di ba? Kilala lahat ng nasa loob ng bote. Amen. Kahit nga daw po ang maasim ang maasim meron din dalawang klase. Minsan complement, minsan offensive. Ha? Totoo? Amen? So salt is salty. So kapag tasteless ito, it is an insult to the salt. Insulto sa asin yun. Di siya maalat. Amen? So sa anong ginagawa doon? Tinatapon. Amen? Pag may gamit tayo sa bahay na wala nang gamit, tatago mo pa ba? Tinatapon. Amen? So kung sa ganitong element tayo kinukumpara ng Panginoon, amen, ibig sabihin lang na hindi small time ang tingin sa atin ng Panginoon. Amen? Nakikita tayo ng Lord na malaki ang pakinabang. Sabihin mo sa katabi mo, malaki ang pakinabang mo. Amen? Bilang isang tagasunod. So I therefore conclude that you must do your purpose. We must do our purpose. Piliin natin palagi na maging asin ng sanlibutan, magpagamit sa Diyos, at manatiling may silbi sa Diyos. Amen. Sabi po sa verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. May maganda po akong version na nakita. It's MSG. Kanina sabi, Betchin. MSG. Nakita ko po siya Mukha siya maganda po talaga siya. Pag binasa nyo, pakibasa nyo po. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as city on a hill. Grabe, we are going public with this. Amen. So sa Tagalog, kayo ang ilaw ng mundo na hindi maikukubli. Katulad ng isang lungsod na nasa tuktok ng burol. Amen. So magliwanag tayo kasi pwede mong gawin kung pipiliin mong sumunod. Ayan. Ikaw pala may hawak ng sarili mong switch. Amen. So you are illustrated by Jesus as light because He is the light and you are created in His image. Therefore, you must shine just as He shine. Amen. At dahil ikaw ang agenda ng Lord, amen. Sino nakakaalala nun? Tayo lang. Amen. I want you to see your purpose. Amen. At ang ating pong title for tonight is The Purpose of Light. Amen. Purpose. Anong nagagawa ng ilaw? Amen. Number 1, it eliminates darkness. Amen. In John, amen. John chapter 9, verse 4 and 5, sabi dito, pakibasa po. We must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Amen. Darkness is not a presence. It is the absence of light. Pag walang ilaw, madilim. Hindi mo pwedeng sabihin, madilim, Hindi mo pwedeng baliktarin kasi it is the absence of light. Amen. Hindi siya presence of darkness. Amen. So, to eliminate darkness, you must be present. Sabi mo sa katabi mo, present ka lagi. Amen. Your showing up makes the darkness flee. Amen. Sabi ng Lord, while it is day, kailangan daw, we must do the works of Him who sent me. Amen. Isa pa po, James chapter 4 verse 7, sabi dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So tayo po ay ang submission natin sa Lord is through His words.
Amen. So when we start speaking the word of God over our life, sa buhay ng ating pamilya, amen, in every aspect na patungkol sa inyo, amen. And when we are resisting the devil, hindi nakakatagal ang devil sa buhay natin. The more you remain in the word, amen, doon natin doon nagfi-flee ang devil sa buhay natin. We see it clearly. We are shedding life in our life and the lives of other people. Amen. And those who have been born again and received Jesus Christ in their life will always experience this. Lagi mo tong mararanasan dahil ikaw ay born again. Pag hindi mo to naranasan, hindi ko na alam. So there is always an urge to share Jesus. Amen? Meron po ba? Yung parang hindi ka mapakali pagka nararamdaman mo na, pinag-share ka, Lord, totoo ba? Dito sa katabi ko, dito sa kasama ko. Amen? Yung parang sabi ko lang, ay Lord, nalaman ko na may sakit yung yung kakilala ko. Sabi ko, sana mapag-pray ko siya. Tapos biglang nag-call sa messenger. Ay, kinabahan ako. Yun na pala yun. Kaya pala, nakakahiya naman, siya pa yung tumawag sa akin. Amen? Sabi ko, paano kaya akit ba ako sa bahay nila? Sabihin ko, ipagpe-pray ko siya. Yung buong pamilya, sabi ko, paano ko kaya gagawin yun? Wala naman si Pawan, wala akong kasama. Ayan na naman ako. Tapos biglang paglabas ko ng bahay, nakita ko siya doon. Hala, sabi niya, papasok ka na? Sumabay ka na sa akin. Sige. Delivery pa. So, while nagta-travel kami, kwentuhan na kami, kinwento ko na agad yung, parang wala akong kausap ng buong maghapon feeling ko. Kaya pag may nakatabi ako, pasensya na po kayo at kwento ko ng kwento, no? Oo, mana sa akin yan. Ganon talaga, pag may nakatabi ako, kukwentuhan ko agad. Parang gusto ko lagi may kakwentuhan. So, bago kami makarating doon, I took the opportunity na ipag-pray siya. Amen. So, that was the opportune time na binigay sa akin ng Lord. Don't wait for the opportunity, but take every opportunity. Amen? Kasi, si Lord ang gumagawa ng paraan, tandaan nyo, wala tayong ambag. Amen? So, do not let darkness to take over. You have to overcome it. Amen? Sabi po sa Romans 12:21, natapos ko ba yung kwento ko? Basta pinag-pray ko siya. So, yun, nagawa ko siyang ipag-pray. So, I thank God for that. At sabi dito, Romans 12:21, do not be conquered by evil, but conquer evil with good. Ayan. So, kung may gagawin ka, gawin mo ng may kabutihan. Make the sum of everything to be equals good. Ayan. So, pag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 38 until 42. Amen. We are in the same book. Sabi dito, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over a tunic, have him your cloak as well. Should anyone press you into service for 1 mile, go with him for 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow. Amen. Yan pong eye for an eye. Yung kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanila. It will not eliminate darkness. Ilulubog ka niyan sa kadiliman. Amen. But doing good, despite of the harm done to you, dapat tayo ay gumawa pa rin ng mabuti. Do not let yourself get stuck in the dark kasi walang flashlight. Ikaw ang magsisilbing ilaw. Alam mo kung paano magliliwanag si Jesus sa buhay mo at it should be natural in you. Amen. Dahil ikaw ay binalala ng Diyos. Amen. Di ba nga't born again ka na, ikaw ay Christian. Amen. Kung natural ito sa inyo, amen, dahil si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Amen. In John chapter 8, verse 12,
Sabi po dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. So following Jesus, amen, ang pagsunod natin sa Panginoon, dito tayo nagliliwanag. Dito nagliliwanag yung buhay natin. Amen. Don't keep on asking, God, samahan mo ako. Pinangako na yun ng Diyos eh. You go with Him. Gusto mo samahan ka ng Lord, wala ka naman dito. Saan ka niya sasamahan? You must go where God is leading you. You must go where He wants you to be. Don't ask again and don't ask against it. Tapos i-expect mo ang Lord to be present. Amen? In the first place, ikaw ang lumayo. Parang drama na. Kapag tayo ang lumayo sa Panginoon, wag natin asahan na, Lord, ba't di mo ako sinasamahan? Uy, anak, hindi ko sinabing dyan ka pumunta. Iba yung way mo. Sabi ko dito, Nineveh yarn. Sabi ko, ba dyan ka pumunta? Di ba sabi ko dito ka pumunta? So, expect natin na sasamahan tayo ng Lord when you are present kung saan ka gusto ng Lord. Ano na be? Be where God is. Kung nasan nga ba si Lord, nasa tuwing ikaw ay nananalangin, amen, nagme-meditate ng Word of God, paano ka nga ba mapupunta sa pagme-meditate ng Word of God? Keep on reading the Word. Hindi mo naiintindihan, basa ka lang. One day, magre-reveal ang Lord sa'yo. Huwag nating katamaran na, kasi nga hindi ko po naiintindihan. Hindi naman sa'yo pinapamemorize, pinapabasa lang. So, basahin natin. Amen. Amen? So, yung yung presence natin sa ating mga life groups. Amen? Kapag tayo ay minimit ng ating mga leaders. Amen? So, lahat ng ginagawa natin, because God is omnipresent. God is everywhere. Amen. Hindi dahil kami ang may LG kasama namin si Lord. Schedule na lang natin sa inyo. Hindi. Kahit magsabay-sabay tayong mag-life group, nandoon si Lord. Kahit nagsiservice tayo ngayon, nasa ibang church din si Lord. That's His holy presence. Amen. Given sa Lord na kasama natin siya. Kasi pinangako niya yan. That He will never leave us nor forsake us. So, keep the darkness eliminated by the word of God. Sabi nga, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Therefore, always illuminate your world with His word. Amen. Number 2, illuminate your world. Ayan. Amen. In Matthew chapter 5 verse 16, sabi po dito, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. The more we show up, sa tuwing tayo ay present, amen, the brighter our life can be. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa mga people na hindi pa na-encounter ang Lord. Para sa mga taong nanghihina. Amen. May mga tao tayong ma-encounter na, salamat, I never knew I needed Jesus in my life. Bakit? Kasi na-sharean sila. Paano malalaman ng isang tao na born again ka? Hindi niya pa naririnig sa'yo ang word of God. Amen. Ay, born again ka pala? Bakit? Hindi halata. Dapat halata. Dapat obvious. Obvious na born again tong kasama ko. Mahihiya silang magsalita ng hindi maganda sa harapan mo. Hiyang-hiya. Minsan ayaw na ka na tuloy kaibiganin. Friends tayo, sige na. Amen? Lapit ka pa rin. Huwag kang ma-offend. Amen? So, but because we are showing up in their despaired moments, we are eliminating the darkness in their life and they are seeing the light of Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are the carrier of God's presence.
And always remember, we love because He first loved us. Choose to be with the people that will lead you closer to God. And always allow Jesus to use you for the people to know Jesus. Amen. Ganun ka magi-illuminate ng world mo. Sabi po sa Matthew 5:14, NET kasi to, you are the light of the world, a city located on a hill cannot be hidden. This points to what we are in Jesus Christ. Amen. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. So, what purpose you have when you are in Christ? You have to be public when it comes to your faith in Jesus Christ. Amen. Hindi yung pagiging born again mo hanggang dito lang sa church, hanggang sa pinto lang. Paglabas mo, iba na ulit. Dalhin mo to. Kung ano ditong amen, praise the Lord, hallelujah, and praise the Lord, dalhin mo. Hanggang opisina, hanggang sa kahit saan ka mapunta, dalhin mo yun. Ano mo yun ID. 'Di ba? No ID, no entry. Dalhin mo yan para sa kahit saan. Amen? Lagi mong dala yung liwanag ng Lord. Doon po sa Genesis chapter 1, verse 14 until 18, ako na po ang magbabasa. And God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from night. And let them serve as a sign to mark sacred times and days and years. And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. 16, God made two great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. 17, God set them in the vault of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And this is the best part. And God saw that it was good. Amen. Yung impact po ng revelation na ito sa akin is very, very mighty and powerful. Na lahat ito sinalita ng Diyos. So that we have to learn to keep on saying the word of God, just as the word of God has been spoken, and there was light, and it was good. Kung gusto mong maging ang ending ng everyday mo ay it was good, then speak the word of God. Paano ko i-speak yung word of God? Grab your Bible. Yan ang word of God. Amen? And God is very sure, certain siya. Kapag dinala ka niya sa certain reading ng word, dadalhin ka niya kung ano yung ang gusto niyang ipakita sa'yo. Amen? So we know that God has designed discipleship. Amen? Si Jesus ay nagkaroon din ng 12. Hindi niya pwedeng ituro ang discipleship, hindi siya nag-disciple. Amen? Nagkaroon siya ng disciple. Bakit? Para dito tayo mag-grow spiritually. Dito ako natutong mag-pray. Okay, Sis Michelle, mag-lead ka ng prayer. Hindi na ako gumalaw. Kasi hindi ako marunong mag-pray. Hindi na ako kumibo. Sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako. Ang tagal ko nakapikit. Buti na lang hindi ako na-condemn, kundi sinalo ng prayer. Ayun. So thank you sa sumalo sa akin sa opening prayer na yon. Amen? Nahiya ako, nakakahiya. Sabi ko, Lord, paano ko sasabihin sumusunod ako sa iyo? Hindi nga ako marunong mag-pray. So practice. Maganda pag may partner, pero kung wala, edi ikaw. Mag-pray ka, simulan mo mag-isa bago ka umalis ng bahay. Minsan may prayer kasi na hindi mo alam saan mo sisimulan. Edi simplihan mo, Lord, thank you for this food. Oh, doon muna sa pagkain. Pag natutunan mong ipag-pray yung pagkain, 2 minutes na hindi ka pa kumakain, nagpe-pray ka pa rin. Amen? Kasi it takes practice to be permanent. Wow. Amen? So, para maunawaan natin yung word at matuto tayong maging dependent sa Holy Spirit. Amen? So, sabi po sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is God's breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen? Para tayo ay matrain to speak the word and to remain in the light. Kailangan nananatili ka sa
ilaw. Amen? So number 3, remain fired up for God. Wow. Hallelujah. So sabi po dito sa Romans chapter 12, verse 9 to 21, mahaba-haba, pero gusto ko kayo naman ang magbasa. Amen? Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as part depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, "It is mine to avenge. I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. So dito po natin makikita that we are no longer conformed to the pattern of this world. Amen. Kapag hindi ka sa Diyos, kapag binasa mo to, mahirap gawin. Pero kapag ikaw ay nabubuhay na sa Panginoon, amen, ito ang disenyo ng buhay natin. Amen. Dito ka mananatiling nagliliwanag, nag-aalab sa Panginoon. Amen. At lahat ng ito, kayang ma-fulfill sa buhay mo. Amen. Na dito mo makikita na dumadaloy yung pagiging mabunga mo sa Espiritu. Amen. It becomes so natural para sa'yo to overcome darkness, na hindi ka na concern sa mga ganyang klaseng affair ng buhay, na hindi ka na nahihirapan sumunod sa Panginoon kasi may mas pinagtutuunan ka na ng pansin. Amen. At wag na din nating subukan na tumingin sa kaliwa at sa kanan. Amen. Let us focus to Jesus. Amen. The author and finisher of our faith. At lagi po tayong mag-participate sa Great Commission ng Lord. Amen. It is loving God and loving people. We cannot say we love God, hindi tayo makapag-serve sa tao. Kapag kasininso na tayo, pag hindi na tayo pinapansin, tinitigilan na natin. Amen? Sabi ng Lord in Matthew 6:33, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all things shall be added unto us." Amen? Saan ka pa ba concern? Doon sa iyong na kailangan meron kang maipundar sa Pilipinas? Kailangan marami kang ipon? Or meron kang iPhone? Ano pa bang concern natin sa buhay na to? Yung overtime natin, yung trabaho natin na hindi na uubos. Amen? Ano pa ba ang concern natin sa buhay? Yung mga binabayaran nating utang, yung family natin na minsan magkakasundo, minsan nag-aaway. Ano pa bang concern natin sa buhay? Hindi tayo pinapatingin ng Diyos sa kung ano-ano pang concern ng life. Ang gusto ng Lord sa atin, magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Na dapat, yun ang lagi nating nakikita. Kasi pag sinabi ng Lord ng seek first His kingdom, ang ibig sabihin, kung ano ang nakakalugod sa Panginoon, yun ang inuuna natin. Ang linaw naman sinabi niya, all things will be added unto you. Hindi pa ba kasali sa all things yung family mo? Hindi ba kasali sa all things yung finances mo? Hindi ba kasali sa all things yung yung promotion mo? Amen? Hindi ba kasali yon? Pag sinabi bang all, may reservation? Di ba all, eat all you can?
Ibig sabihin all, lahat na yon. Pero pag hindi, sa itolyokin, pag hindi mo kinain to, hindi na itolyokin yun, hindi mo kinain yun eh. Baka busog ka na. Amen. And Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord. Amen. We should take delight in the Lord. Amen. Hindi sinabi dito ng God will give you the desire of your heart if you take delight in Him. Baliktad. Take delight in the Lord first. Amen. Kung ano ang nakakalugod sa Panginoon na ginagawa natin, ang paglilingkod sa Lord is very rewarding. Amen. But we don't work for the reward. Our heart should be taking delight in Him. Amen. Sa pagpapatuloy po, amen, hanggang dyan lang po tayo. I would like to share a testimony, amen, sa lahat. Sa lahat malamang, hindi naman pwedeng dito lang, to sila hindi kasali, sali kayo. Amen. So, since I came back from vacation, March 15, ayan, so it has been 222 days simula nung bumalik ako. Amen. So, naiwan si Brother Pawan and Mikaya sa Pilipinas. Amen. And I know the full well yung purpose ng pag-i-stay nila dito. At kilala ko rin yung sarili ko, hindi ko kaya yon. Ever since ako ay nag-abroad, ako ay may kasama. Amen. Hindi ako sanay mag-isa. Ay, ako'y natatakot. At kakayanin ko ito. So first day pa lang ng pagbalik ko sa school, sa work, amen. So back to work. Next day, napansin ko agad yung pagbabago. Sabi ko, there's something different. Okay? Gabi. Wala na akong katabi matulog, syempre. Wala akong Mikaya, wala akong Pawan. Solo ko yung bed, walang nasipa sa akin ng left and right. Tapos yung tulog ko, tuloy-tuloy. Sabi ko, iba nga talaga. Sabi ko, mag-isa na nga talaga ako. So, ngayon, ang gumigising sa akin, messenger na. Hindi na yung katabi o kaya yung alarm ko. Hindi talaga ako nagigising sa alarm. Kahit na mag-alarm yun ng 2 oras dyan, hindi ako magigising. So, tumatawag si Brother Pawan para magtanong kung nasaan na ako. Pag pauwi naman, wala, uwi na lang ako. 6 o'clock. Kasi pagdating ko ng bahay, magi-11 p.m. na sa Pilipinas. So, tulog na siya. So, marami nag-a-advise sa akin, oy, ate, kaya mo pa ba? Sabi niya, mag-online ka lagi. Sige na, mag-ano ka dyan, tawagan mo sila, mag-data ka. Sabi niya, kahit na naka-video call ka dito, okay lang, hindi naman yan sisitahin. Kasi maraming ganyan dito sa atin. Eh di nakinig ako sa kanya, lagi kaming naka-Gmeet ni Pawan. Ayun, effective nga. Effective naman, pero after naming mag-video call, mag-isa na lang ako ulit. Ayun. Kaya sabi ko talaga, Lord, kailangan ko ng word mo. I need to hear from you. Wow. May meeting kami ni Lord. So, pag nasa office ako, ang Bible reading ko iba. Pag nasa bahay ako, syempre may hard copy. Doon naman ako nagbabasa. So, syempre, nalulungkot ako. So, ang dami kong plano. Uuwi na ako, yoko na dito, magre-resign na ako. Magre-resign na ako. Oo, mag-resign ka na, tayo ng bahala dito sa Pinas. O sige, gawa agad ng resignation. Pero yung totoo, hindi ako confident doon sa hakbang na ginagawa ko. Kasi wala namang word of God. Delikado yun. Delikado to take action ng without the word of God. So lagi ako nagbabasa. Basa pa din. Sige, basa lang ng basa. Sabi ko, hindi naman quiet si Lord. Alam ko, hindi quiet si Lord. Mukha lang siyang quiet, pero hindi siya quiet. Nakikita niya ako. Minsan masaya kami nagchat, pero minsan madalas sasabihin ni Mikaya, Mommy, when you are coming here, oh, you know that I'm coming very soon. Ine-excite ko na lang siya para hindi siya malungkot. Amen. So, minsan, sabi ko, how I wish na nandoon ako. Sabi ko kay Lord, one day, habang patuloy kong sinisik kung ano ba talaga yung papagawa mo sa akin, Lord, you will speak to me. Mararamdaman ko yon. At makikita ko, you will give me confidence, you will bring me peace. At, ito yung salita mo para sa akin. Ayan. Sobrang hinanda ko na. Hindi yung sarili ko, yung resignation ko. July 1.
Grabe. July 1 talaga. Siguro 2 weeks pa lang nakaprint na yun. Pinagmamalaki ko yun sa opisina namin na magre-resign na ako. Ayan. Umasa ako na baka sakaling may promotion, mayroong increase, para magkaroon ako ng reason to stay. So yung mga hinahawakan kong mga bagay na patawarin ako ng Lord na hindi ko siya inuna talaga. And then, pag tinatanong ako hanggang kailan ako dito, sumagot ba ako? Tanungin niyo ako, sumagot ba ako? Hindi ako sumagot. Then, July 29, Sunday service, altar call. Amen. June nga. June 29. Nag-altar call ako. And I received the prophecy by faith. Na-receive ko yung instruction ni Lord, the book, the chapter, the verse. I was so excited na finally ito na nga, Lord. Ito yung sinasabi mo. And that night, iba pa rin yung kilos ko. Pumunta ako sa Do office, kasama ko si Cyril, pati si Dude. Nagpa-cancel kami ng SIM card. Wala na akong postpaid, prepaid na lang ako kasi nga uuwi na ako. Diba? Uuwi pa rin ako. Ang galing ko talaga no? Tapos, I prepare myself kasi nga magre-resign na ako. And that night, I continue to read the Word of God. Iba-iba yung kinukuilos ko. May nag-aasikaso, may nag-Word of God. Pag ganon. So, I keep on reading. Napunta ako kay Prophet Micaiah. Sabi ko, Lord, eto na si Micaiah. Uuwi na talaga ako. Kinabahan na ako kasi yung una, sabi ko, but it's not. Hindi yun. Lord, hindi ito. Bakit hindi ito? Sabi ko, inulit ko ulit. Sabi ko, pero bakit hindi? Hindi ito. Basa ulit. Next day, June 30. Before leaving the office, ni-remind ko si Brother Pawan. Sabi ko pa, bukas July 1. Sabi niya. So, asan na yung screenshot ko? Sabi niya sa akin, you will be sending your resignation? No. Next day na ako sumagot ng no. Sabi ko, I'm in the office now. That night, June 30, I continue reading. Sabi ko, Lord, I know if you give me your word, I will be at peace, I will be confident, I will surely be satisfied with your word, and I will not be scared, I'll not be frightened, hindi ako mag-worry. What I will receive from you, so I keep reading hanggang sa nakarating ako ng Jeremiah 42. Sige po. Verse 2 tayo start. Sabi dito, Jeremiah the prophet and said to him, please hear our petition and pray to the Lord your God for this entire remnant. For as you now see, though we were once many, now only a few left. Sabi ko, Lord, hindi few, ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa. Verse 3. Pray that the Lord your God will tell us where we should go and what we should do. Sabi ko, Lord, sasabihin mo na ba saan ako pupunta? Sasabihin mo na ako anong gagawin ko? Sabi niya, I have heard you. I will certainly pray to the Lord your God as you have requested. I will tell you everything the Lord say and I will keep nothing back from you. They said, may the Lord be true and faithful witness against us if we do not act accordance with everything the Lord your God sends you to tell us. Whether it is favorable or unfavorable, we will obey our God, to whom we are sending you, so that it will go well with us, for we will obey the Lord our God. Nung nakita ko yung favorable or unfavorable, sabi ko, Lord, sige. Kasi salita mo naman yan eh. Verse 8. So he called together Johanan, son of Kareah, and the army officer who were with him, and all the people for the list to the greatest 9. He said to them, this is what the Lord, the God of Israel, to whom you sent me to present your petitions. Ito na po, verse 10. If you stay in this land, sabi niya, if you stay in this land, dun pa lang sabi ko, Lord, gusto mo manatili ako dito.
Sabi niya, I will build you up and I will not tear you down. Ibang-iba sa naririnig ko sa mundo. Uy, wala daw increment. Wala daw promotion. Tinanggal daw yung pangalan namin sa listahan. Iba-iba yung naririnig ko. But sabi ng Lord, He will build me up and He will not tear me down. Sabi niya, I will plant you and I will not uproot you, for I am grieved over the disaster I have inflicted on you. Yun yung the best. Na kahit anong pagkakamali natin sa Panginoon, nagre-relent ang Lord sa mga nakukos na paghihirap sa atin. Sabi ko, totoo nga Lord. Book, chapter, verse. Sabi ko, kahit na parang hindi ko alam saan ko hahanapin yung word mo. Saan ko makikita yung sinasabi mo na ibibigyan mo ko ng word. Pero right at this part, doon ko naranasan na kinakausap ako ng Lord. Sabi ng Lord, if you stay in this land, uwing-uwi na ako. Paano yun? If you stay in this land, sabi ko, yes, Lord, stay in this land. Ang saya niyan. So, ganito makipag-usap ang Lord sa atin. Kapag ikaw ay nasa liwanag, malamang maliwanag ang lahat. And when you keep on speaking the word, darkness will flee and there was light. So hanggat hindi maliwanag sa'yo, keep on pressing on the word of God till the light dawn on you. Amen. Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 22 to 24. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilt conscience and having our bodies washed with pure water, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. 24, pakibasa po. Let's consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Amen. Lagi nating i-desire to. Let us always consider paano natin mai-ignite ang isa't isa. Kung ikaw lang, hindi mo kakayanin yan. Amen. That's why God built this church. Hindi lang para sa sarili mo, kundi pati sa katabi mo. Amen. You know, God created the sun, the moon, the stars, separating the light from darkness. Sabi sa Genesis 1:16 to 18. Bakit pinaghiwa-hiwalay? Because they cannot coexist. Hindi pwedeng maliwanag tos madilim. Hindi yun stripe. Stripe yarn. Hindi. Pag maliwanag, maliwanag. Pag madilim, madilim. Hindi sila pwedeng magsabay. Amen. So therefore, keep eliminating the darkness. And as you illuminate your world, amen, do not stop. Huwag tayong maging idle. We have to remain fired up for God. Amen. At to make this more powerful, amen, I would like to share this clip, video. Amen. Shirerebosikababahad. Sirerabashikadarahan. Shirerebosikadarahan. Nangangailangan ka ng direction ng Diyos. Nangangailangan ka ng instruction niya. Remantilab, remantirebosikadaraба. Remantilab, remantibe. Remasikarabashika, you will receive it today. Remantalama, maliwanag na salita ng Diyos ang tatanggapin mo ngayong araw na ito. Let it be clear. Let it be clear. His book, His verses,
His chapter, His word. I declare a specific word to be received this afternoon so that you will never be misled. You will never be misguided. You shall receive a specific instruction. You will see a word. You will see a word confirmed by His word. Sikababa shikalahat. Sikalalaba sikararaha. Shikalalaba sikararayalalaya. Rinalala sikaha. That instruction is for you. Specifically for you. When you receive it, do not doubt. When you have it, do not doubt. Huwag kang titingin sa kanan o kaliwa. You just say, yes, Lord. When you receive it, just say, yes, Lord. When you have it, just say, yes, Lord. Hindi ako matatakot pag natanggap mo yan. Hindi ka matatakot. I pray that the Holy Spirit will fill you with rejoicing once you receive the instruction from the Lord. It will create joy in your spirit. Once you receive the instruction from the Lord, you will never be dismayed, but you will be strengthened. You will be inspired, and you will be encouraged. Horamasika barahande, rebabasika narahande, horababasika narahande. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at parangal. Now let us invite po Pastor Don to pray for us.